Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lupa sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tunay nga po na salamat sa pagkakataong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Wala pong ibang kailangan ng tao kundi ang lumapit sa Diyos na siyang nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa ating mga buhay. At sinasabi nga po ng salita ng Diyos, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luha sa inyong pasanin, at makakatagpo kayo ng kapahingahan. Tunay nga po na sa mundong ito, napakaraming mga pagsubok, napakaraming mga problema na kung saan wala na pong makitang solusyon ng tao. Ngunit ang katunayan po ay naghihintay lamang po ang solusyon. Yun lang po ang Diyos na siyang nagbigay ng ating hininga. Iniinom. Maunawaan po ng isang tao na kung saan ang pansamantalang buhay na kung saan nagmumula po sa Diyos ay kailangan habang may panahon pa po ay lumapit na po tayo sa Diyos. Matthew 11:28, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigatan, kayong lahat na kung saan dumaranas ng sakit at karamdaman, kayong lahat ng anuman po yung pinagdadaanan nyo, pwede po kayong lumapit dito, ipapanalangin po namin kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong pong mga personal na pamumuhay. Pwede po kayong lumapit dito. Marami pong mga gumagaling, marami pong lumalaya, marami pong napapagpala. Ipapanalangin po namin kayo. At ang sabi po ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Kayo sa akin. Sino po yung nagsabi? Ang Diyos po ang nagsabi na tayo'y lumapit sa Kanya. Kapag tayo'y napapagod na, kapag tayo'y nahihirapan na sa buhay, kapag tayo'y nawawala na ng pag-asa, nariyan po ang Diyos na nagsabi, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga nanay, mga tatay, mga kamag-anak, sino man po ang nakakapakinig ng salita ng Diyos ngayong oras na to, marahil po na kung saan dumating ka sa punto na nahihirapan ka, dumating ka sa punto na nawawalan ka ng pag-asa, dumating ka sa punto na wala ka ng maharap na solusyon, maunawaan po natin that only Jesus can satisfy the longing of our hearts. Hindi yung yumaman ka, hindi yung magkaroon ka ng maraming kayamanan, hindi yung magkaroon ka ng lahat ng hinahangad mo sa buhay, yung makamtan mo lang si Kristo ay sapat na kung saan maranasan mo ang tunay na kapayapaan, maranasan mo ang tunay na kaligayahan na nagmumula sa Diyos. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo'y masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Mga kapatid, mga magulang ko at mga kapatid, wala po tayong ibang aasahang solusyon. Wala po tayong ibang aasahang kagalingan. Marahil po na kung saan magpunta po tayo sa doktor. Marahil po na kung saan umasa po tayo sa gamot. Ngunit yung po ay pansamantalang kagalingan lamang po. Ngunit kapag lumapit tayo kay Kristo, kapag lumapit tayo sa Panginoong Yesus, ay makakaranas po tayo ng tunay na kagalingan. Physically, financially, spiritually. Minsan po dumarating sa punto na kung saan sa kabalahan po natin sa buhay ay nakakalimutan na po natin na tumawag sa Diyos. Amen po ba? Na dumating sa punto na kung saan sa sobrang pag-aalala po natin, sa sobrang pagbibigay po natin ng oras sa ating mga trabaho, sa sobrang pagbibigay po natin ng oras sa mga bagay na gumugulo sa atin, nakalimutan po natin na maglaan ng oras sa Diyos na siya lamang pong magiging solusyon, siya lamang pong magbibigay ng lakas, siya lamang pong magbibigay ng pagpapala sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Matthew 6:33, unahin niyo muna ang aking kalooban at ang lahat ng inyong pangangailangan ay pagkakaloob ko sa inyo. Tunay nga po na kung saan sa kabalaan ng tao ay nakakalimot na siya sa Diyos,
mismong linggo po ay pinagtatrabaho na niya, na kung saan nakalimutan niya ang Diyos na nagbigay ng kanyang hininga, na kung saan nakalimutan niya ang Diyos na nagbigay ng kanyang lakas, na kung saan nakalimutan niya ang Diyos na nagbigay ng kanyang kalakasan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng pagpapala sa kanya. Tunay nga po na kung saan, ang sabi po ng salita ng Diyos, kapag inunan niyo ako, ay patuloy na makakaranas kayo ng pagpapala na hindi niyo pa nararanasan. Sapagkat sa Diyos nagmumula ang lahat ng ating tinatangkilik sa buhay. Amen po ba? Totoo po ba yon? Paggising mo pa lang sa umaga, ang hininga, ang lakas na nagmumula, na yung nagagamit ay nagmumula po lahat sa Diyos. Kaya po, wala pong sayang, walang mawawala kapag inuhunan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Wala pong mawawala kapag ang Diyos ang siyang inuna natin sa ating mga buhay. Unahin niyo muna ako, ang sabi ng Diyos, ang aking kalooban, ang aking katwiran, at lahat ng inyong pangangailangan ay pagkakaloob ko sa inyo. Yun po pala ang susi. Yun po pala ang susi, mga magulang ko at mga kapatid, na kung saan dumating sa punto na napagod na tayong magtrabaho, dumating sa punto na napagod na tayong humanap ng solusyon sa lahat ng ating mga problema, dumating sa punto na napagod na tayong humanap ng konsolusyon sa iba't ibang sakit at karamdamang dinaranas po natin. Ngunit ang sabi ng Diyos, yun lamang po pala ang susi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tunay pong kapahingahan ay nagmumula sa Diyos, hindi po sa anumang bisyo, sa droga, sa alak, sa anumang pong gawa ng demonyo na kung saan kumakalat sa mundong ito, na minsan po darating sa punto na nakakalungkot po, na napakaraming mga kabataan nalulong sa droga, napakaraming mga kabataan nalulong po sa mga bisyo, na naghahanap po ng kaligayahan sa mga bagay na ito. Tunay nga po na bilang isang kabataan, bilang isang kabataan, iba't ibang lugar, pinagpe-pray po namin pamilya. Talaga pong may ginagawa po ang Diyos, kagaling ang kalakasan. Lalo na po ngayon kaya dakal pong panahon ngayon, dakal ang masakit, dakal pong kaya. Pag-premia mo po yung pamilya. Sige po tayo, kainin mo po. Ay, kainin na mo po. Brother, can we pray? Ay, kainin. Joros, dito. Pag-pray mo si tatay. Tanong mo yung asawa niya, yung pamilya niya, mga anak niya. Pag-pray mo. Sige na. Pag-pray mo si tatay. Sige, yan. Pag-pray mo siya. We pray for tatay. Sige po, huwag po tayong mahiya. Pag sa Diyos po, wala pong dapat ikahiya. Nagpupunta po kami sa isang iba't ibang lugar na maraming gumagaling na papagpala. Huwag niyo pong sayangin ang oras na to. Marami pong mga sakit sa inyong mga anak, may ubo, may lagnat. Lapit po kayo dito, ipagpe-pray po kayo ng aming mga kasama, mga estudyante, mga nadidepress, mga nawawala ng pag-asa. Lapit lang po kayo dito. Huwag po nating sayangin ang oras na to. Higit pa po ito sa doktor, higit pa po ito sa gamot. Kapag ipinalangin po kayo ngayong oras mo to, makakaranas po tayo ng kagalingan, makakaranas po tayo ng kapayapaan, higit sa lahat.
kaligtasang nagmumula sa Diyos. Yun nga po ang sabi ng salita ng Diyos. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at makakatagpo kayo ng kapahingahan. Marahil po dumating sa punto na kung saan sa kahabalaan natin sa buhay, sa dami nating iniisip, sa dami po nating pinagdadaanan, ay nakakalimutan po nating lumapit sa Diyos. Nakakalimutan po nating maglaan ng panahon sa Diyos. Nakakalimutan po nating maglaan ng panahon sa kung saan nakalimutan po natin na siya ang nagbigay ng ating lakas, siyang nagbigay ng ating buhay, siyang nagbigay ng ating hininga. Kaya maunawaan po natin na kung saan kapag lumapit tayo sa Diyos, wala pong sayang. Totoo po ba yun? Kapag lumapit po tayo sa Diyos, lalo po tayong mapapagpala. Kapag lumapit po tayo sa Diyos, may kokonek ang ating mga buhay. Kung i-example ko po, kung ang isda ay aalisin mo po sa tubig, ano ang mangyayari sa kanya? Sigurado po mamamatay ang isda. Ganun po ang nangyari sa tao. Dumating po sa punto na lumayo po siya sa Diyos, kaya lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay hindi mapakialaman ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya at makakaranas ka na kung saan dati hindi mo nararanasan, ang sabi po ng salita ng Diyos, makakaranas ka ng kapahingahan, makakaranas ka ng pagpapala, makakaranas ka ng kalayahan na kung saan nagmumula sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng Diyos na kapag sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. Yun po yung tunay na susi na kapag hinuhuna po natin ang Diyos sa ating mga buhay, ay wala pong sayang. Minsan po, dumarating po tayo sa kabalisahan, paano na kaya ako bukas? Paano na kaya ang mga anak ko? Paano na kaya ang mga baon ng mga anak ko? Paano na kaya kami bukas? Paano na kaya kami sa darating na panahon? Minsan po darating sa punto na kung saan nalulungkot po ang Diyos dahil inihuhuli po natin ang Diyos sa lahat po ng ating iniisip, na kung saan kapag po dumaranas na tayo ng mga bagay na hindi natin maunawaan, ang pinakahuli po nating option ay ang Diyos. Ay lumapit na ako kaya aking ginupota, sopa na ako. Ay lumapit na ako kaya aking ginupota, potatin niyang gawan keng kanang. Hindi po. Sa oras na dumanas ka ng mga pagsubok at problema, sa oras na dumanas ka ng kahirapan, lapit ka agad sa Diyos. Lord, tulungan mo ko. Lord, samahan mo ko. Lord, tulungan mo ko. Kailangan kita. At alam niyo po ba kung ano yung gagawin ng Diyos? Ganon kakamahal ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po yung pinakagusto ng Diyos sa oras na nahihirapan ang kanyang anak. Sa oras na dumaranas siya ng sakit at karamdaman, sa oras na dumaranas siya ng mga pagsubok, ay maunawaan lamang niya, gusto ng Diyos, lumapit ka sa akin anak, lumapit ka sa akin anak, lumapit ka sa akin anak. Ganun na lamang po sinasabi ng Diyos in 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Lahat ng pagsubok ay may solusyon po sa Kanya. Lahat ng problema ay may solusyon po sa Kanya. Yun lamang po ang sinasabi ng Diyos, lumapit ka sa akin at bigyan mo ko ng panahon sa iyong buhay. Bigyan mo ko ng panahon sa iyong buhay. Paggising mo ng umaga, nananalangin ka ba? Bago ka matulog sa gabi, nananalangin ka ba? Marinig lamang po natin ang tanong na to. Sigurado po merong kislot sa ating mga puso. Dahil tunay nga po na kapag pagod na ang tao, hindi na siya makapagpasalamat sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Na kung saan, pag pagod na po ang tao, diretso na po siya matulog. Na kung saan maunawaan po natin sa ating pagtulog, bago tayo matulog, ang Diyos ang nagpo-protection sa atin. Amen po ba? Paggising natin ng umaga, kapag hindi po tayo nanalangin, para nating sinasabi sa Diyos, Lord, kaya ko na po ang araw na to. Ngunit kapag po nananalangin tayo bago tayo matulog, ipinapaubaya na natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga po napakaraming mga tao dumarating sa punto na kung saan magugulat ka na lang po, na kung saan may mga salitang bangungot, na kung saan natutulog lamang po sila, ay hindi na po sila gumigising. Ganun lang po kahigli ang buhay.
Ganun lang po kahikli ang buhay, mga magulang at kapatid. Ngunit kailangan mo maunawaan na may Kristo, na may Kristong namatay para sa iyo. Sa gitna ng iyong pagiging makasalanan, sa gitna ng sa gitna ng ating pagiging marumi, sa gitna ng lahat ng ating nagawang kasalanan, maunawaan po natin na may Kristong nagmamahal sa atin. May Kristo na namatay po para sa atin. At ang sabi po niya, ang sino mang tumanggap kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sige po, mga magulang at mga kapatid, marami na pong aral ang ating naiaaral ngayong oras na to. Sa lahat po ng nakakapakinig ng salitang ito, ngayong pong oras na to, handa pong magligtas ang Diyos, handa pong magpagaling ang Diyos, handa pong magpalaya ang Diyos. Sabay lang po kayo sa panalangin ito. Alam ko po may gagawin ang Diyos sa inyong mga buhay. Ako, kung dumating sa oras na ako po ay ngalan ng asawa niyo po, pamilya niyo po, kagalingan po. Wala pong sayang, lumapit po kayo sa Diyos ngayon. Damang-dama po namin yung presence ng Lord. We pray for nanay and our family. Sige po, marami pong lumalapit dito, estudyante, kabataan, gaman. Pwede kang lumapit dito, wag nating sayangin ang oras. Wag nating sayangin ang pagkakataong ito. Depression, anxiety, suicidal spirit, broken family, ipapanalangin namin ang pamilya nyo, ipapanalangin namin yung inyong mga, kahit negosyo po, ipapanalangin po namin, tricycle driver ka, ipapanalangin namin ang motor mo, ipapanalangin namin ang iyong sinasakyan, wala pong sayang sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po yung sinasabi ng Diyos na kapag lumalapit po tayo sa Kanya, ay makakaranas po tayo ng kalayaan, makakaranas po tayo ng pagpapala, makakaranas po tayo ng kalayaan. Ngayong pong oras pong ito, ang sabi po ng salita ng Diyos, no one else can satisfy the longing of your hearts. Only Jesus. Medyo marami po na kung saan nakakalungkot lamang po na marami mga kabataan na kung saan naghahanap ng kasiyahan sa droga, naghahanap ng kasiyahan sa mga sexual na mga bagay, naghahanap ng kasiyahan sa mga alak, sa sigarilyo. Ngunit yun po ang katotohanan na kahit inumin mo man ang napakaraming alak, kahit magdroga ka man ng magdroga, yun po yung pinakakatotohanan na hindi ka pa rin masasatisfy. Na kung saan maunawaan mo lang na si Kristo ang namatay sa iyo, na may Diyos na nagbigay ng iyong buhay. Kapag naunawaan mo na kung saan may Diyos pala na nagmamahal sa iyo, may Diyos pala na handang magbigay ng kapayapaan sa iyo, yun yung tunay na kaligayahan that only Jesus can satisfy the longing of our hearts. Yun po yung sinasabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sige po, ipapanalangin po namin kayo, kabataan ka man, youths, nanay, tatay, lapit po kayo dito. Ipapanalangin po namin kayo. Sino po yung gustong Bible? Sino po yung gustong ng Bible dito? Ngayong oras na to, meron po kaming Bible dito. Gusto nyo po ng Bible? Sige po, lapit lang po kayo dito. Pwede pong pag-pray. Pagpe-pray lang namin kayo. Sige, pagpe-pray lang namin kayo. Hello po, mga kabataan to. Hello, konting oras lang. Pagpe-pray lang namin kayo. Kahit konting oras lang, dito lang. Bro, let me pray. Yes. Sige po, ayan. Diyan lang kayo. Pagpe-pray namin kayo. Walang sayang, walang mawawala. Sige, dito lang. Ayun, bro. Yes, we pray for you, bro. Okay, okay. Yes. So,
Sige po, lapit lang kayo dito mga kabataan. Suicidal spirit, depression, anxiety. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Walang sayang kapag lumalapit tayo sa Diyos. Makakaranas tayo ng kapayapaan, makakaranas tayo ng kalayaan. Hello. Sige po, kung mga gustong mapag-pray ngayon, pwede po tayong lumapit dito mga kabataan na nade-depress, broken family. Lahat po na nangangailangan ng panalangin, wala pong sayang, wag po nating sayangin ang oras pong ito. Lahat po ng nananalangin, panalangin, depressed ka, anxiety, lahat ng kinakaharap mo sa buhay, kabataan ka na kung saan nahihirapan sa relasyon, pwede po namin kayong ipanalangin. Pwede ba kayong ipanalangin mga bro? Pagpe-pray lang namin, sandaling oras lang. Okay lang? Sige, dito lang. Sige, konting oras lang. Ayan, sige. Dito. What's your name? Sige po, lapit lang po kayo dito mga kabataan. Inaabot kayo ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, yes, tunay nga, na kung saan ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit maniwala po kayo, nakakalungkot na napakaraming kabataan babad sa alak, babad sa droga. Paano po magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan kapag lumapit sila kay Kristo? Kapag ang mga kabataan ay lumapit kay Kristo. Kapag ang mga kabataan, ipag-pray mo yung mga nandun. Kukuha ko ng ipag-pray mo na. Sige bro. Pwede ba kayong ipag-pray? Konti lang. Ipag-pray lang namin kayo. Na, dito lang. Tara. Konti lang oras lang. Tara. Tara. Oy, Joros. Ipag-pray lang kayo ni Kuya Joros. Bro, dito. Dito bro. Tara. Dito na. Joros, dito na. Tara. Asan kuya ako? O ikaw, pag-pray mo. Pag-pray. Joros, ay, sayang yung natanggap mo kanina. Bisa mo. Pagpe-pray lang kayo. Pagpe-pray lang namin kayo, no? Sige, ano lang kayo dito, no? Pagpe-pray lang namin kayo. Sige, okay, okay. Sige. Sige na. Kayo lang. Sige na. No? Ayun, pagpe-pray lang kayo. Ayun. Okay. Sige, pag-pray mo lang sila, Joros. No, pag-pray lang kayo, no? Sandali lang, no? O, sige. Pag-pray kayong dalawa, yan. Yan. Sige po. Mga kabataan, gabi na. Pero kahit gabi na, tinatawag kayo ng Diyos. Lahat ng tinatawag ng Diyos ngayong oras na to. Huwag kang uuwi na kung saan hindi ka nakalapit. Alam ko, hinihipo ng Diyos ang iyong puso. Depressed ka, anxiety, suicidal spirit, nagtangka kang magpakamatay, nagtatangka ka, nawawalan ka ng pag-asa, lapit ka dito, maunawaan mo na may pag-asa kay Kristo, maunawaan mo na ang pag-asa ng bayan ay na kay Kristo, maunawaan mo na kung saan kapag lumapit ka kay Kristo, makakaranas ng kapayapaan, makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala. Kaya lapit na dito mga kabataan. Lapit na dito. Bilis. Lapit na dito, makakaranas tayo ng kapayapaan. Sige, pagpe-pray kayo ni brother. Babae ka man, lalaki ka man, huwag kang mahiya. Walang dapat ikahiya. Pag nasa Diyos tayo, wala tayong dapat ikahiya. Kapag sa Diyos, wala tayong dapat ikahiya. Lapit na kayo dito. Makakaranas kayo ng kapayapaan. Wala pong bayad dito. Sa Diyos, walang bayad. Kapag lumapit ka sa Kanya, makakaranas ka ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Panginoong Yesus. Kayong lahat na nahihirapan. Meron din tayong Bible dito. Meron tayong Bible. Sinong gusto ng Bible? Bibigay kami ng Bible. Sige, lapit na dito mga kabataan. Inaabot namin kayo. Marami kaming napupuntahang eskwelahan. Mga kabataang dumarating sa punto na nagpapakamatay. Dumarating sa punto na may problema sa relasyon. Dumarating sa punto na nawawalan ng pag-asa. Ngunit kapag lumalapit sila sa Diyos, nakakaranas sila ng kapayapaan,
nakakaranas sila ng kalayaan, nakakaranas sila ng pagpapala. Diyos sa iyo, dalawa. Wait lang kayo, may tumatawag. Oh, sige. Hallelujah, hallelujah. Sige po. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok na higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo ang lahat ng bagay na ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kabataan ka, lalaki ka, babae ka, walang sayang po kapag lumapit tayo sa Diyos. Walang sayang po kapag ipinanalangin po namin kayo. Tunay nga na makakalaya ka sa anumang bisyo, sa anumang alak, sa anumang po kawalan ng kapayapaan sa iyong buhay. So funny, but when we come to the end Mga of wale, our life, mga wale, do we believe in mga God, wale. you know? Asa mo lang ito? Yan ang adwa. Hindi, hindi. Because many people maybe not humble. Don't do that. Pag-pray namin kayo. Amen. Yung dalawang babae. Bro, Ayan. Bro. Saka yung dalawa. Pag-pray ko kayo. Pag-pray ko kayo. Dito po. Sige, pag-pray ko kayo. Sige, pag-pray ko kayo. Christian. Born again Christian. Born again na. Born again ka rin. Born again. Okay lang, para magpag-pray ka namin. Jaira, para magpag-pray ka namin kasi born again siya, ikaw ganun siya. Kasi inaabot namin, hindi kami nagtataas ng religion. Gusto namin maabot kasi maraming kabataan nagpapakamatay, na de-depress, nawawala ng pag-asa. Yun yung aming purpose. Ngayon, kapag naipag-pray ka namin, maunawaan mo may purpose ang Diyos sa iyong buhay. Broken family ka, ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, lahat ng ito, He is the God of order. Maniwala tayong buhay ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayon, pwede ipag-pray ko kayo. Pag-pray ko kayo, family nyo, at ang mga pangangailangan nyo sa school. Maniwala kayo, walang imposible. Saan ka nag-a-attend, Mali? Saan ka nag-a-attend? Ay, doon po sa, doon po sa chapel church po. May Sa chapel nyo. Anong pangalan? End time message. End time. End time na, bababa na ang Lord, Nung oras man, bababa na ang Lord. Kaya anong pangalan ni, Nadrin. Napakapalad mo, bababa na ang Lord. Nadrin. Mararanasan mo yung kapayapaan, mararanasan mo yung kagaling kaligtasan nagmumula sa iyo. Okay lang, pag-pray namin ka. Sige, yuko lang kayo mga wale. Walang sayang dito, yuko lang kayo. Pigit kayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy, Panginoong Diyos. Demonic spirit of depression, demonic spirit of anxiety, demonyo ka, Satanas, lahat ng anumang gawa mo sa mga kabataan, demonyo ka ng espiritu ng pagpapamatay, any kinds of broken family, pinapawalang bisa ako sa kanilang puso, sa kanilang mga buhay, ang stress, ang tiredness sa kanilang pag-aaral, ang kawalan ng pag-asa, sa pangalan ni Jesus ay pinapawalang bisa ako sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy as I lay my hands on them, Panginoong Diyos, hayahan mo lamang po, Panginoon, na maranasan po nila ang kakaiba na nagmumula sa iyong presensya. Pigit lang kayo mga wale. Pigit lang kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sa hanging dumadampi ngayong oras na to, Lord, sa kanilang katawan, ipadampi mo nga ang iyong presensya sa kanilang buhay, na maunawaan nila na walang kapayapaang magtatagpuan sa mundong ito. Tunay nga po, O Diyos, na nagmumula sa iyong tunay na kapayapaan. Banal na Diyos, di ko man po mabanggit ang pangalan nila, kilala mo po sila, Panginoon. I speak life, blessing, and peace sa kanilang mga buhay. Sabay lang kayo sa prayer na to, mga wale. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, humihingi ako ng tawad kung sa oras man na nakalimutan kita sa aking buhay. Sa oras pong ito, lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko po ang Panginoong Yesus sa aking puso. Linisin mo po ako, patawarin mo ako sa lahat ng sala. Panginoong Diyos, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mananatili po ako sa iyo hanggang sa oras na kuhanin mo ang ipinahiram mong buhay sa akin. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po. I bless their family. I speak life protection sa kanilang mga magulang. Habang nag-aaral po sila, ingatan mo ang kanilang mga magulang. Panginoong Diyos, ang sabi ng iyong salita, igalang namin ang aming mga magulang, buhay namin giginawa at gaganda. Panginoon, bigyan mo sila ng malalim na pagmamahal at paggalang sa kanilang mga magulang. Panginoong Diyos, sa pag-uwi nila, yakapin nila ang kanilang mga magulang dahil makita namin ang halaga
ng aming mga magulang. Patawarin mo kami kung dumating man ang oras na sinasagot namin ang aming mga magulang. Panginoong Diyos, bigyan mo sila ng malalim na pagmamahal sa kanilang mga magulang hanggang mag-graduate po sila. Lord, makasama nila ang kanilang mga magulang, makabawi sila sa sakripisyo ng kanilang mga magulang. Lord, I bless them. Let your holy presence overflow in their lives. Thank you, Lord. I bless their family, Panginoong Diyos. We speak life, protection, and guidance. Salamat po. This is we pray. In Jesus' mighty name tayo po magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Salamat po sa inyo. Kung pwede po, nag-share kami ng Word of God. Kuya Paulo de la Vega po. Para magtuloy-tuloy po kayo. May Bible kayo? Gusto niyo ang Bible? May Bible ka? Bigyan kitang Bible para maunamaan mo. No, bigyan kitang Bible. Ay, wala na. That they will know that they are blessed Bible? by you and that you go with them in Bible? Jesus' name. I pray that you Binigay na? power, might through them and that you set them Wala na Okay na. Nabigay na pala. Sensya na, no? Next time na lang pag nakita namin kayo ulit, no? Thank you, salamat. Alam ko may nangyari sa inyo. God bless. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. Mga kabataan, ang sabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Buhay mo igaganda at gihinhawa. Igalang mo ang iyong ama't ina. Buhay mo igaganda at giginhawa. Marahil po ngayong panahon na to, na kung saan nakakalungkot lamang po, na kung sagot-sagutin ng anak ang kanyang mga magulang, ay parang siya na lang po ang mga magulang. Mga anak, maunawaan lang natin ang utos na to, kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang ating mga magulang. Higit pa sila sa tropeyo, higit pa po sila sa anumang pong plaka, higit pa sila sa anumang medalya, na kapag nawala ang ating mga magulang ay wala na tayong makikita pang magulang na katulad nila. Kaya habang andyan pa ang ating mga magulang, habang buhay pa ang ating mga magulang, ibigay na natin ang the best para mabigyan sila ng kasiyahan. Ibigay na natin ang the best para makabawi sa lahat ng sakripisyo nila. Ibigay na natin ang the best para makatulong sa kanila. Dahil pansamantala lamang ating mga magulang sa mundong ito. Maunawaan natin na paggising pa lang natin ng umaga, sino naghahanda ng ating mga almusal? Sino naghahanda ng ating mga pagkain ng ating mga magulang? Kaya wag nawa nating may misinterpret ang ating mga magulang na kung saan sila na ang kasama natin simula ng pagkabata. Maniwala kayo ng mga kabataan na mahirap ang mawalan ng magulang. Mahirap ang walang magulang sa iyong tabi. Mahirap ang walang magulang kapag gumraduate ka na. Kaya habang buhay pa ang iyong mga magulang, ipanalangin mo siya sa Diyos. Lord, bigyan mo po ng mahabang buhay ang aking mga magulang. Lord, bigyan mo po ako ng paggalang, bigyan mo po ako ng malalim na pagmamahal sa aking mga magulang. Yun po yung tunay na panalangin para magabayan sila ng Diyos. Yun po yung tunay na panalangin para maabot po sila ng Diyos. Hello. Pwede ka namin pag-pray. Okay lang, sandali lang. Okay lang, sandali lang. Kahit konting oras lang. Sige, mapapagpala ka. Konting oras lang. Sige na. Bilis. Ganun po kahalaga na kung saan ang ating mga magulang ay binibigyang halaga ng Diyos. Ang ating mga magulang ay isa lamang, isa lang ang ating nanay, isa lang ang ating tatay. Pahalagahan natin sila habang nabubuhay sila. Wala na tayong magigitang mga magulang na bigay ng Diyos na katulad nila. Na kung saan ang ating mga magulang, maunawaan natin na pansamantala lamang natin silang kasama. Ang nakakalungkot, ulitin ko lamang po, na kung sagot-sagutin ng mga kabataan ngayon ng kanilang mga magulang, ay parang sila na ang mga magulang. Mga kabataan, maunawaan mo na kung saan makatapos ka man ng pag-aaral, matupad mo nga ang mga pangarap mo sa buhay. Kung hindi mo iginalang, kung hindi mo minahalang yung mga magulang, anong kabuluhan lahat ng narating mo sa buhay? Ganon kahalaga na kung saan sa bawat yapak ng iyong buhay ay kailangan mo makita ang halaga ng iyong mga magulang. Kailangan mo makita kung saan ka nagmula. Kailangan mo makita kung sino yung nagharuga sa iyo, kung sino yung nagbigay ng buhay sa iyo. Kailangan mo makita kung paano ipinahalagahan ng Diyos ang ating mga magulang. Igalang mo ang iyong mga magulang. Buhay mo'y hahaba, buhay mo'y giginawa. Bakit maraming mga kabataan na mabilis ang namamatay? Bakit maraming mga kabataan na kung saan napapariwara ang buhay? Dahil sa kawalan ng paggalang sa mga magulang.
dahil sa kawalan ng pagmamahal sa mga magulang, dahil sa kawalan ng takot sa mga magulang. Kaya habang andyan ang ating mga magulang, pahalagahan po natin sila, kalakbangan, kamatayan, mga kabataan. Tamo balo, nung kapilan tala pa kaya berempengari tamo, magaral tamo, king abak bulita namong bengi, das ng tanala mo rempengari tamo. Botang kay sagot-sagot ang tala pa. Mga kabataan, naway maging kislot sa inyong mga puso ito, na kung saan ang ating mga magulang hindi lamang sila na kung saan uwi. Lakwandasan tala mo rin kay katamong pengari. Ito siguro yung masanting term. Lakwandasan tala mo yung pengari tamo. Nanungno ka rin magbarka-barkada tamo. Abe tala rin barkada tamas. Bulitala pang karabe rin barkada tamo. Kaysa ka rin pengari tamo. Betong yung baragula aralin ni kayanakan. Na rin kay katamong pengari sa bigla kay katamong bako. Tamong abak buli tamong bengi mapagaltana. Pero buri na tamong kakwentuhan ng tatatamo. Buri na tamong kakwentuhan ng kay katamong inda. Baka na ano kaya, nanungno ka rin muli ka po ta, ingkay kang inda. O nananening gino. Example lamang po ta, baka na ano kaya, nung muli ka po ta, ingkay kang tata. Muli na palaking gino. Baka nitaya mo po kahalaga yung kabilisan ng panahon. Napakaigli lang ng buhay mga kabataan. Kalakbangan kabatayan, igalang mo ang iyong mga magulang. Habang buhay pa sila, mahalin mo sila, pahalagan mo sila. Ang buhay mo'y hahaba. Ang buhay mo'y giginhawa. Hallelujah, hallelujah. You can pray. You can share. Then I will pray in every pass. I share. Yes, yes. Amen. Praise the Lord. Amen, amen. We are here especially for all the students today so that they can be touched by the power of God. I-translate mo. Kaya mong i-translate? Yoros? Oh, yung sinasabi niya. We one time live in sin. We one time live in the world. We live in drugs. We live in all ungodly activities. But God has set us free to do His will, to make known to the world what His good plan is, what His good calling for your life is. God wants to set you free from your bondage, from your addiction, from your struggle, from your pornography, from your eating disorders. He wants to set you free and He loves you. We want to pray for you. If you want prayer, come here. We pray for you and we will pray that God will set you free from any addiction. In Jesus' name. One time I go every Sunday to church with my parents. I didn't believe in God. I was using drugs, marijuana, cocaine, ecstasy, speed. But it was not making my life happy. Marijuana was not making my life happy. And one time I get an accident. I prayed to God. I said to God, God, if you are real, come into my life. And since then, my life has changed. He set me free from addiction. Since then, I know that God loves me and God loves you also, ladies. If you want some prayer, come here. We pray over you. God has a plan for your life. God wants for you to be a blessing in your family, to be a blessing on your school, on your work, to be a light and a salt. To be a city on a hill that not can be hidden. In Jesus' name, let your life be used by God to be a blessing in this world. Don't let yourself be silenced by the devil to live in guilt and shame. Amen. Let yourself be used by the power of God, by the Holy Spirit to be a blessing for your school, for your family, for your friends. Hallelujah. That's the only thing that has meaning in this life. That's love. That's faith. That's hope. The devil doesn't care about you if you live in sin. But God wants to set you free. Amen. Kung saan man tayo napupunta, kung saan man tayo nahihirapan, mayroon tayong Diyos na tungtungan. Bigyan lang natin karakasan ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang dugha, at bibigyan ko kayo ng kapay. Sabi na nga sa Jeremiah 29 verse 11, you know the plan that I have for you. I will make the plan that I have prepared for you with a good future. Yes, Lord, lahat ng mga kabataan, Lord, bigyan niyo lang ng kalakasan, Lord, ng bawat isa po sa amin, Lord.
Kung kayo man po ay pauwi, Lord, alam ko sila, Lord, hindi niyo sila papabayaan, Lord, kahit saan man sila magpunta, Lord. Nandiyan po kayo, Lord, kahit saan man kayo magpunta, Lord. Kahit saan man po, Lord, or stress man po, Lord. Ako, Lord, bilang kabataan, Lord, galing pa po ako sa PSAU. Dito pa po sa Magalang, Lord, para lang po makapaglingkod po sa inyo, Lord. Ngayon lang po, Lord, sa ngayon pong araw na ito, Lord, na makapag-sharing pa po ako ng mga salita niyo, Lord. Sa mga iba pa pong kabataan na nahihirapan, dahil yun lang po. Kuya Pao. Yes, hallelujah. Pagsama-sama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa lahat pa po ng nagnanais na kung saan ng dalangin ngayong oras kong ito, libre po ang panalangin, ngunit ang kasagutan ng Diyos ay napakarami po. Napakaraming pagpapalang inilahan ng Diyos para sa atin. I can share you also because TikTok records what you ano man yung pinagdadaanan mo, lapit ka sa Diyos, mayroong solusyon. Gusto mo magbago ng buhay? Magkaroon ng panibagong sigla ang iyong buhay? Dumaranas ka ng depression, anxiety, lumapit ka sa Diyos, may solusyon kay Kristo. Kabataan ka, dumaranas ka ng kawalan ng pag-asa, lumapit ka kay Kristo, makakaranas ka ng kapayapaan. Lahat ng bagay na iyong kinakaharap, lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan, maniwala ka na may solusyon kay Kristo. Sa oras na tumawag ka sa Diyos, Jeremiah 33:3, ako'y sasagot ang sabi ng Panginoong Diyos, and I will answer you. God bless po, God bless. Ingat po, ingat. Ako'y sasagot ang sabi ng Panginoong Jesus that in Jeremiah 33:3 said, when we call on you, you will answer, and you will show on us great, mighty, and unsearchable things that you do not know. Ang sabi po ng Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya, ay makikita mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kabuluhan ng buhay. Makakaranas ka ng kasagutan at maunawaan mo na may Diyos pala na nagmamahal sa iyo. May Diyos pala na namatay para sa iyo. May Diyos pala na kung saan handa kang iligtas. May Diyos pala na handa kang pagpalain. May Diyos pala na handa kang palayain sa anumang bisyo, sa anumang alak, sa anumang sigarilyo, sa lahat ng droga. In the mighty name of Jesus, we break every kinds of drugs in this place. We break every demonic entities in this place. We break every demonic vices in this place. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mga kabataan, kung nagnanais po kayo ng dalangin, nagnanais po kayo ng kalakasan, nawawalan ka ng pag-asa, lapit ka lang dito. May pag-asa kay Kristo, may kalakasan kay Kristo, lapit ka lang dito, merong naghihintay na kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoong Yesus, na isipagkaloob ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. Ganun na lamang kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mataas ng pananampalataya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, na kung saan kapag sumampalataya ka na si Jesus ang Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans 10:9, John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. We release blessing in this place. We release blessing in this place. We release protection in this place. We release protection in every family. We release healing in this place. We release healing in this place. We release blessing in this place. We release blessing in this place. Yes. Hallelujah. Rawas santal yaraba kandel yaraba babaha. Hararabas santal yarala babaha yaraba daba. Rawas santal yarala babaka. No weapon formed against. Mga nakikinig pa po, mga nakakarinig pa po, na kung saan sa kahingahan, kapag lumapit ka kay Kristo, makakaranas ka ng kalayaan. Kapag lumapit ka kay Kristo, wala nang pagsubok, wala nang tanikala,
Wala nang gawa ng kaaway ang tatagal sa iyo, sapagkat si Kristo ang pumatay, ang pumatid. Lahat ng gawa ng kaaway ay pinatay niya na. Lahat ng gawa ng kaaway ay tinapos niya na. Kapag lumapit ka kay Kristo, makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala. Walang imposible sa Diyos. Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kapag lumapit ka kay Kristo, makakaranas ka ng kalayaan. Pag-pray yung lawali, pag-pray lang. Makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala. Kapag lumapit ka kay Kristo, tunay na kagalingan. Ang gamot pansamantala lamang, ang doktor pansamantala lamang. Pero kay Kristo, makakaranas ka ng kagalingan, makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala, makakaranas ka ng lahat ng bagay. Pagpe-pray namin kayo, yuko kayo. Pikit. Thank you, Lord. Salamat po sa mga batang ito, Panginoong Diyos. Tunay nga, Panginoong Diyos, na minamahal mo ang mga kabataan, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na kung saan patuloy, Panginoon, ingatan mo po sila hanggang magdalaga po sila, hanggang, Lord, magbinata po sila, patnubayan mo po sila. Pinapawalang bisa namin anumang gawa ng barkada na magdudulot upang mapariwara ang kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, ingatan mo sila hanggang magbinata sila, hanggang magdalaga po ang batang ito, ang patuloy mong protection, pagpapala, mga kabataan, Panginoong Diyos, in this last generation, natatayo, Panginoong Diyos, upang maghayag ng iyong salita, upang patuloy maging pagpapala sa kanilang pamilya, maging pagpapala sa kanilang mga buhay, maging pagpapala, Panginoon, saan man sila magpunta. Thank you, Lord. We speak life. We speak protection. We speak blessing, Lord. Rabba Shandelia Rabaka. Ye Rabba Bahaya. Alam po namin, Panginoon, na pinagpala mo na sila, pinalaya mo na sila. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Tunay nga po na kung saan ang ang pagpapala ay nagmumula kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, nakakapagod sa isang tao na kung saan magtrabaho, ngunit wala namang panahon sa Diyos. Nakakapagod sa isang tao na kung saan humanap siya ng sariling solusyon sa lahat ng kanyang problema, sa lahat ng kanyang pinagdaraanan. Ngunit ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Walang ibang solusyon kundi si Kristo. Walang ibang kalakasan, walang ibang magbibigay ng pagpapala, walang ibang kagalingan, walang ibang magbibigay ng kalakasan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang na siyang nagbigay ng buhay sa ating mga buhay. Yun po yung sinasabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo'y masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Mga kabataan, estudyante ka, saan ka man nag-aaral, napakarami ng mga kabataang lumapit kanina, depressed ka, nawawalan ka ng pag-asa at mistulang magpakamatay ka na, lapit ka dito, ipapanalangin namin kayo. Walang bayad ang panalangin, ngunit kapag sumagot ang Diyos, ay makakaranas ka ng kagaling. Lapit kayo dito. Dito, pagpe-pray namin kayo. Dito lang, sa konting oras lang, dito. Dito, konting oras lang. Pagpe-pray namin kayo. Sige po, lapit lang po kayo dito. Ang sabi ng Diyos, walang ibang solusyong wala tayong mahahanap na solusyon sa anumang sakit at karamdaman, sa anumang ating pinagdadaanan, sa lahat ng kahirapan, kung walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos na nagbigay ng ating hininga. Paggising pa lang natin ng umaga, ang ating hininga ay nagmula sa Kanya. Paggising pa lang natin ng umaga, ang kinakain natin, ang iniinom natin ay nagmumula sa Kanya. Kaya karapat-dapat siyang pasalamatan, karapat-dapat siyang paburihan, karapat-dapat siyang itaas, karapat-dapat siyang parangalan sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walang ibang solusyon at walang ibang pangalang inilagay sa silong ng langit at ng lupa na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless, bro. God bless. Ikaw pala yan. Ganun na lamang kahalaga
na kapag ang isang tao ay lumapit kay Kristo, ay makakaranas siya ng kapayapaan. Lapit lang po kayo dito, ipapanalangin po namin kayo. Lahat ng napapagal, lahat ng napapagod, nawawala ng pag-asa, kabataan ka man, estudyante ka man, humahanap ka ng solusyon sa droga, humahanap ka ng solusyon sa alak, humahanap ka ng solusyon sa sexual na mga bagay, ngunit hindi mo pa natagpuan ang tunay na solusyon. Tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na solusyon, kapayapaan sa broken family, kapayapaan kung ano man yung kinakaharap mo, suicidal spirit, depression, anxiety, lahat ng mga kabataan, maaari pong lumapit dito. Ipapanalangin po namin ang bawat isa. Wala pong sayang sa panalangin. Ngunit makakaranas tayo ng kalayaan kapag tayo ipinalangin. Kapag tayo nakaranas ng panalangin, makakaranas po tayo ng pagpapala ng Diyos. Makakaranas po tayo ng biyaya ng Diyos. Pwede ba? Kahit konting oras lang, ipanalangin lang namin. Pag-pray lang namin kayo, konting oras lang. Sige na. Dito lang, konting oras lang. Marami nang pumunta kanina. Kaya marami nang napipray na kabataan, estudyante. Sige na. Marami na napag-pray. Yun, sige. Pag-pray lang kayo ni brother. Sige na. Sige na, pag-pray lang kayo. Sige na. Hallelujah, hallelujah. Sige, walang sayang kapag lumapit tayo sa Diyos. Makakaranas tayo ng kalayaan. Makakaranas tayo ng pagpapala, makakaranas tayo ng biyaya. Walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Lagi nating alalahanin na sa Diyos may solusyon, sa Diyos may pagpapala, sa Diyos may biyaya. Sa Diyos, kapag lumapit tayo sa Kanya ay walang sayang. Kapag lumapit tayo sa Kanya ay makakaranas tayo ng tunay na pag-asa. Yung isa, ikaw na lang. Yung isa, ayun o. Okay lang, yun. Okay lang. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Wala namang ibang religion kasi. Wala namang No religion. Itinataas namin si Kristo na nagbibigay ng kapayapaan. Walang relihiyong kaming itinataas. Si Kristo na namatay para sa iyo ang aming itinataas. Maunawaan mo ka sa kabila ng iyong pagiging makasalanan. Sa kabila ng ating pagiging marumi, ay may Diyos na nagmahal sa atin. May Diyos na namatay para sa atin. May Kristo na nagbigay ng kanyang buhay. John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay pansamantala lamang sa mundong ito, mga kabataan, nanay ka man, ano man yung edad mo, maunawaan natin kalakbangan, kamatayan, kailangan mong ginukingkek ang biye, kailangan mong maus kayong ginuhabang ating pang panahon, kailangan mong maus kayong ginuhabang ating pang oras, kailangan mong maus kayong ginuhabang at tsuya pa, kailangan mong maus kayong ginuhabang kakatukya pa kayong puso mo, kailangan mong maus kayong ginuhabang kakatukya pa kayong isip mo, kailangan mo hindi ng panahon yung ginukingkek ang biye, kailangan mo hindi ng panahon yung ginukingkek ang oras, hindi kang aldo-aldong biye. Makanita na mo kahalaga, nanong ring tao, mo balo bukas Mateya, mo balo bukas Salane pala, makanita ya kahalaga yung oras, kaya abutan da kayo mga kabataan, mga nanay, mga tatay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Unahin niyo muna ang Diyos at lahat ng inyong pangangailangan ay pagkakalob sa inyo. Unahin niyo muna ang Diyos at lahat ng inyong pangangailangan ay pagkakalob sa inyo. Pagpe-pray namin kayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ganun na lamang po ang sigla ng aming mga puso kapag nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. Dinan meng panahoning ginukeng biye mo kabang ating pangoras. Kabataan ka, nanay ka, pamilya ka. Dinan meng panahoning ginukeng biye mo kabang ating pang panahon. Dinan meng panahon. Lord bless, Lord. Gabayan mo po siya. Bless the people in the ambulance, Lord. Let your healing touch be upon him. Yes, Lord. Napakaikli lamang po ng buhay. YOLO, you only live once. Hebrew 9:27. It is appointed to a man who wants to die, then judgment. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos na may paghuhukom.
sa mga buhay na kung saan ano yung ginawa mo sa buhay na ipinahiram sa iyo ng Diyos. Saan mo ba ginamit ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Marahil marami ang namatay na kung saan nakahimlay sa sementeryo, inilahan ang buhay sa alak, inilahan ang buhay sa sigarilyo, inilahan ang buhay sa droga. Ngunit ang nakalimutan lamang nila, haharap sila sa Diyos, haharap sila sa Diyos, haharap sila sa Diyos na kung saan siyang naglalang ng kanilang mga buhay. Huwag nating kalimutan na kung saan ang buhay na ito ay nagmula sa Diyos. Huwag nating kalimutan na lahat ng ginawa natin ay ihaharap natin sa Diyos. Lahat ng ginawa natin ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya habang may panahon pa, dinantaning panahon ng ginugeng kay katamong biye. Habang ating pang panahon, habang mabiyeta pa, habang masikanta pa, tamo pangangas na estudyante tamo, anak tamo pa mo, or mayaman tamo, or edukado tamo, ing tao mamataya na anumang oras. Pero ining sasabyanan ng Ginoo, this oras na nilapit ka kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at makakaranas kayo ng kapahingahan. Lagi po nating inuulit-ulit. Lagi po nating inuulit-ulit. Muna. Lord, Lord, ang God, Lord, ang bigyan ng Lord. May isa rin po sa mga kabataan na natulad din po sa inyo na naging mabisyon, Lord, Lord, ang dito, bigyan ko yan tayo, video ko yung kayaan, Lord, na kahit saan ba kayo, Lord. Bigyan yung kalakasan, Lord, ang mga katawan ko, makikita ko, Lord, ang mga tricycle driver, Lord, na gawin ko yung sabi yung mga sa Jeremiah. Jeremy, mag-pray ka namin kahit sandali lang. I have for you the plan you have. Bro, pag-pray ka lang ni Kuya, no? Pag-pray ka lang namin, no? Para dakal na kasing nilabas sa kay Kenny, Kapampangan. Dakal na nilabas sa estudyante, pag-pray nila. Any kinds depression, anxiety, abutan nila rin kabataan na katulad nyo. Kasi dakal ng kabataan na magpakamate, malulong kang droga, lulong kang alak, sigarilyo, kang kaliwaling bisyo. Kailangan maunawaan natin kabataan na nung makakonek ka kang Kristo, ating meteng Kristo para kaya, ating nilugod ang Kristo para kaya. So ang ibig sabihin, kahit makasalanan tayo, ano man yung nagawa natin. Gabayan niyo itong mga kabataan na nakakasama man po namin na kung saan man po sila. Alam ko po, Lord, nandiyan kayo, Lord, mga kabataan na po mga nahihirapan. Education, protection, and guidance and opening, Lord. Amen. That any kind, they left you po any kinds of accident, Lord, sa kanilang mga sa kanilang po mga destinasyon. Vacation, Lord, naglilingkod po kami sa inyo, Lord. Isa rin po ako sa mga kabataan na natulad na nahihirapan at nabibigatan lukha. Pero Lord, nandito ako, Lord, na sinasabi ko po ang katotohanan ko, Lord. Pero Lord, nandiyan kayo, Lord, sa daan. Nagbibigay ng magandang motibo with bigyan sa kanyang mga presensya. Matthew 11 verse 28, obligation, lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang dukha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yes, Lord. Sa mga kabataan po, Lord, na nahihirapan man po dito, lagi nang po nagpipray. Nagpipray po kami. Nakakapag-evangelize po kami this year in nearly of Tagna Santo. Yes, Lord. Sabayan niyo po, Lord, ang papanalangin na po, Lord. Mabay lang po kayo, Lord, sa aking panalangin, Lord. Yeah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. Ako just praying po, Lord, sa bawat isa po sa amin, Lord. Kung nasama po kami sa amang mong kumpaning, Lord, nandiyan po kayo, Lord, sumagabay sa mga sumunta sa aming mga kabataan mga ito, Lord. Hindi niyo po sila pinapabayaan, Lord, lalo na po sa mga nakabiyahe po, Lord, the Vegas vacation po, Lord. Hindi niyo po sila pinapabayaan, Lord. Kahit sama po sila pumunta, Lord, nandiyan po kayo at lumagabay po sa inyo, Lord. Pinapawalang visa po namin ng any kinds of vacation, any kinds of accident, Lord. Karabasyan, karabahaya, Lord. Any kinds of destruction, Lord, vacation. Ng mga kabataan na to, Lord, bigyan nyo na pong kalakasan, Lord, ang vacation. Ano man pong stress, Lord, left nyo po sa mga kabataan na to, Lord. Yes, Lord. We left nyo po any kinds of mga, Lord, dedication, Lord. Protection and guidance po sa bawat isa po ito, Lord.
Jesus Yes, na Lord. pangalan ni Jesus. Alam ko po, Lord, hindi mo po sila pababayaan, Lord. Our church is declared vacation can be controlled. With case of flooding, with case of flooding, vacation, the time, vacation, Lord. Panginoong Diyos, Lord, God, we just vacation, Lord, that gives protection and guidance, Lord. Saan, Panginoon, nakakaawa ang mga tao na sinalagda ng lindol, Panginoon. Ngunit, Lord, ngayong oras na to, we speak comfort, Panginoon, sa kanilang mga puso. Yes, Lord. Kapayapaan, Panginoon Buksan Diyos. yung kanilang Nawalan puso, man sila Lord, ng ng mga ari-arian. kabataan, Lord. Nawalan man sila ng mga mahal Kahit sa saan man buhay, po Lord. sila, Ngunit Lord, sana makapunta, bigyan mo Lord. sila Bigyan niyo ng pag-asa. protection ng bawat isa Bigyan mo po sila sa ng kalakasan. kalakasan sa bawat isa po Lord, sa amin, abutin mo Lord. sila sa dalangin Bigyan niyo ito. ng kalakasan, Salamat po Lord. sa buhay Makauwi ni man po sila ng Panginoon. maayos, Lord. Pinagpapala po Pero namin just ang aming nananalangin kapatid po kayo, Panginoon. naglilingkod po sa inyo, Lord. Bigyan yung kalakasan ng bawat isa po sa amin, Lord. Makapaglingkod at gumabay pa po sa mga kabataan na to, Lord. Bigyan sa kanya man po pumunta, Lord. Protection. Bigyan niyo po kalakasan ng pag-ibigation po, Lord. Panginoong Jesus. Jesus is coming any moment. Yes, Gamitin Lord. mo po ang aming mga buhay. Upang Away patuloy na justification mahayag po, ang Lord. salita na wala Left na, out of Panginoon, any kinds wala of na accident, mananatili, any kinds Panginoon, of gawa ng demonic kaaway. recreation, Wala na, any Panginoon kinds Diyos, of nakakalat ng drinking droga. excessive. Wala nang kakalat Away ng justification po, Gawa Lord, ng giving kaaway all the sa people bawat bayan, here. sa bawat bayan, Panginoon, All the may mga people here, balita. we just Dahil pray, may mga Lord, kabataan to ang be to natayo. trust with you. We bless their Away family, justification Panginoon. po, Lord. We bless their life, Panginoon Diyos. Binidyo mo ako? Ba't mo Pinoy 5? Malinaw naman yan. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Marami pa po mga kilala. Ayaw, Panginoon Diyos, sa iyong katotohanan. At marami pa po mga kabataan lumapit sa iyong presensya, Panginoon. Jesus, we praise. Amen. Magsabi ng Amen. Hindi. Hallelujah, hallelujah. Hindi pa po tapos ang oras. Hindi pa po gabi, hindi pa po ang oras na kung saan. Hindi po nalilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Hindi po nalilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Lapit lamang po dito ang mga gustong panalangin. Lapit lamang po dito ang mga gustong panalangin. Na kung saan dumaranas ka ng pagsubok, dumaranas ng sakit at karamdaman ng iyong mga anak, dumaranas ng sakit at karamdaman ng iyong pamilya, lapit lamang po dito. Ipapanalangin po namin kayo. Sa dalangin po ay walang bayad. Ngunit kapag sumagot ang Diyos, kagalingan, kalayaan at pagpapala. Ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah, hallelujah. Ganun po kabuti ang Diyos na kapag lumalapit po tayo sa Kanya, walang pong sayang. Ipapanalangin po namin kayo kapag lumapit po kayo dito. Ipapanalangin po namin kayo. Makakaranas po tayo ng kalayaan, makakaranas po tayo ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Makakaranas po tayo ng kapahingahan. Maaari po kayo lumapit dito bago po kayo makauwi, bago po kayo umuwi sa inyong tahanan. Napagpala pa po kayo kapag naipanalangin po namin kayo. Naipanalangin namin ang mga asawa nyo. Naipanalangin namin ang mga anak nyo. Wala pong bayad. Walang bayad sa pananalangin po. Kapag sumagot naman ang Diyos, patong-patong po. Kapag sumagot ang Diyos, sobra-sobra. Kaya po walang sayang, lapit po kayo dito. Ipapanalangin po namin kayo. Ipapanalangin namin ang iyong mga pamilya. Ipapanalangin namin ang inyong mga anak. Ipapanalangin po namin kayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ipagkatiwala ninyo sa akin lahat ng inyong alalahanin. Dahil nagmamalasakit ako sa inyo. Sige po, bago po tayo umuwi. Bago po tayo umuwi sa ating tahanan, kung meron po nakakarinig po nito, isa ka man, dalawa ka man, tatlo ka man, may-ari kang lumapit dito. Meron pong ibinibigay ang Diyos sa inyo. Huwag po nating sayangin. Huwag po nating It's a sayangin. good May sakit place, sa iyong right? pamilya. Yeah. May pinagdadaanan ka. my church. Meron financial Yeah. problem ka. Ang Diyos maniwala ka, sumasagot siya. Ang Diyos maniwala kang sabi niya, Jeremiah 33:3. When we call on Jesus, He will answer, and He will show on us great, mighty, and unsearchable things that we do not know. Kaya po maniwala po tayo, wag po tayong mahiya. Wag na po tayong mahiya. Sa Diyos po wala pong dapat igahiya. Sa Diyos po wala pong dapat igahiya. Sa Diyos po maniwala po tayo. na kung saan may kasagutan, may kalayaan po na nagmumula sa Kanya.
may kalayaan po, may kagalingan financially, spiritually, materially, ano man yung pangangailangan mo sa pamilya mo, isa ka man, ano man yung pangangailangan mo, kagalingan man yan, kalayaan man yan, maniwala ka na ang Diyos ay higit sa doktor, maniwala ka na ang Diyos ay higit, maniwala ka na ang Diyos ay higit sa anumang, tawagin mo sila pag-pray natin, pag-pray natin, maniwala po tayo, pag-pray namin kayo. Konting oras lang, no? Pag-pray namin kayo. Ayun, bro. We pray for you. Youths. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, mga kabataan. Hello, bro. Jeremy. Ingat, bro. Kaya nga po, ang Diyos po ay nagbibigay ng kalakasan. Sa mga lumalapit sa Kanya, walang sayang. Sa mga nagbibigay ng panahon sa Diyos, walang sayang. Sa lahat ng nagbibigay ng oras sa Diyos. Kaya nga po, kapag lumapit ka sa Diyos, makakaranas ka ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa iyong pamilya, kagalingan, kalayaan, kaligtasan. Maniwala ka bago ka umuwi na pagpala ang iyong pamilya. Kaya lapit na po dito, lapit na po kayo dito. Habang may oras pa, huwag nating limitahan ng Diyos. Huwag nating limitahan ng Diyos. Ipapanalangin po namin kayo, wala pong bayad. Ipapanalangin po namin kayo, wala pong sayang dito. Kapag naipanalangin namin kayo, kagalingan, kalayaan, higit sa lahat kaligtasan po ang mararanasan po natin. Wala po kaming itinataas na relihiyon. Wala po kaming itinataas na anumang sekta. Itinataas namin ang Kristong nagligtas sa amin. Itinataas namin ang Panginoong Yesus na nagbigay ng aming buhay. Itinataas namin ang Panginoong Jesucristo na nagbago ng aming mga buhay. Kaya lapit lamang po kayo dito, wala pong bayad sa panalangin. Ngunit kapag ang Diyos ang sumagot, sobra-sobra po. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Diyos. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingan. May sakit at karamdaman sa pamilya ngayon? May pinagdadaanan ka ngayon sa iyong pamilya? Lapit lamang po kayo dito, ipapanalangin po namin kayo. Wala pong sayang. Yuan, tawagin mo yung dalawa. Hallelujah, hallelujah. Mga kabataan, meron kang depression, meron kang anxiety, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung kinakarap mo sa buhay. Pag-pray namin kayo, mga kabataan. Konting oras lang. Hallelujah, hello po. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dinantana yung panahon ng ginugeng biye, tamo ka pa pong ating papong oras. Dinantana yung panahon ng ginugeng kay katamong biye, kabang ating papong panahon. Nalungdo ka rin may babadta na po keng dakalaobra, may babadta na po keng kalabalaan na ningyatong ini. Aswana na tamo po ning gino para magbiye oras kaya. Aswana na tamo po ning gino para magbiye panahon kaya. Kaluguran na tamo po ning gino, makanitaya po kalugod ning ginugeng kay katamong biye kaya aswa na tamo po. Alang sayang adalangin ngening oras ay ni, sabi na po ning kilulumapit kayo kanako. Ala pong sayang adalangin ngeni pong oras ay ni, ala pong bayading dalangin. Kapag nilapit po ko po keni, aranasan nyo po yung sobra-sobra. Kasagutan na ning ginugeng kay katamong dalangin. Pwede dako pong ipag-pray ngening oras ay ni, ala pong bayad pero aranasan nyo po yung kagalingan kayong pamilyayo. Aranasan nyo po yung kalayaan, aranasan nyo po yung kaligtasan. Makanita na mo po kahalaga na aswa na tamo po ning ginuging kay katamong biye. Aswa na po ning ginuging kay katamong biye para lumapit kayo sapagkat alata mo pong akit solusyon. Alata mo pong akit solusyon kay nanumang problema, kay nanumang sakit at karamdaman. Aliwa po yung gino kapag may nalangin tamo po ngayon oras ay ni. Penalangin mo po yung pamilya mo. Penalangin mo po rin anak mo. Maniwala kayo ating malyari. Ala pong bayad kayong dalangin. Lumapit ta na po keni. Ipanalangin. Idalangin da kayo po. Kapag yung gino'y sinagot, sobra-sobra pa po. Igit ya po kayong doktor. Igit ya po kayong nanuman pong gamuting inggino. Kaya nga po, lumapit ta na po keni. Idalangin da kayo po. Ipanalangin da kayo na nung ka rin akakit tamo po kayong panangoy ni. Akarakal pong sakit adaranasan tamo. Akarakal sakit adaratang
lagnat, sipon, ubo, napakarami pong mga sakit. Ano po yung panlaban natin dito kung wala po tayong laman ng bulsa? Ano po yung panlaban natin dito kung wala naman po tayong pambili ng gamot? Ngunit maniwala kayo na may isang Diyos na kapag tumawag tayo sa Kanya, ay patuloy na makakaranas tayo ng kalayaan, makakaranas tayo ng kagalingan, makakaranas tayo ng kaligtasan. Tayo pwede po ba ipanalangin po na kahit konting oras lang po? Wala pong sayang, wala pong bayad sa panalangin. Pagpe-pray lang po namin kalusugan nyo. Kahit konting oras lang po si tatay. Sige po, pag-pray lang. Dakal na pong minta kayo ng pag-pray me, kagalingan po, kalayaan, kayong pamilyayo po, dakal pong masakit ngayon. Kaya nga po, maragul pong pasalamat tayo din nyo kayong pagkakataon. Pag-pray me po yung pamilyayo ngayon oras sa ini. Sige po tayo, pag-pray na kayo mo po. Sige po, hanggang ken na kayo mo po tayo. Yan yung sige. What's your name, sir? Si nanay. Nay, pag-pray na kayo naman po. Kayo po nga doon, tatay, banta po pag-pray na kayo. Banta po kain na kayo po king kalusugan nyo po protection. Sige po, hindi po natin lilimitahan ng Diyos sa oras. Lapit lamang po kayo dito mga kabataan, nanay ka, tatay ka man. Ano man yung espeto, ano man yung antas mo sa buhay, wala pong pinipili ang Diyos. Wala pong pinipili ang Diyos. Ano man yung kalagayan mo sa buhay, wala pong pinipili ang Diyos. Hindi niya sinabing lumapit kayo sa akin kayong mayayaman. Hindi niya sinabing lumapit kayo sa akin kayong malalakas. Ang sabi ng Diyos, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na nabibigan ng lubha sa inyong pasanin, kayong lahat tatay ka, minsan dumarating sa puntong napapagod ka, dumarating sa punto nawawalan ka ng pag-asa, naghahanap buhay ka araw at gabi para sa iyong pamilya, pero parang wala kang naiipon. Lapit po kayo dito. Wawasakin ng Diyos ang kahirapan, wawasakin ng Diyos ang sakit at karamdaman. Sa panalangin walang bayad po dito, sa panalangin walang sayang po dito. Maniwala po kayo, sa kapag lumapit po kayo dito, makakaranas po kayo ng kalayaan, makakaranas po kayo ng kaligtasan, makakaranas po kayo ng pagpapala. Ganun na lamang po kahalaga na kapag lumalapit po tayo sa Diyos ay wala pong sayang. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok. Una na ako. Oh, sige, sige. Mga kasama ko nag-aaya ko. Oh, ingat bro. Ingat. Ay, yung mga kasama ko yun. Nag-aaya yung mga Next time, tugi ka uli Ingat, ingat. It's 7 o'clock. I told my wife Ay, 7 o'clock. between 7 and 8 I come home and we okay, can okay. eat somewhere. We can eat. I treat you. It's okay, bro. It's okay. Oh, I thank treat you, you guys. Oh, thank you. Bro, I already wanted to do that the last time, but I forgot. Oh, there is still a magnet somewhere. yes. Oh no, that's okay. Yeah. Ay, magnet. Yes. Yeah, I already have it in my yes, pocket. yes. Oh, I forgot. Oh, that was blessed. We Yes. will pray God for bless. so many Glory to times. God. Hallelujah. For so many people, we So will many pray. people. Wow. Yes. You say evangelic. Yes. We promote you. Yes, You go up now, one rank. You get an extra star. Level up. Level up. No, I'm joking. Praise the Lord.